Sa video natin ngayon ay ikikwento ko sa inyo ang thriller crime movie noong 2013 na pinamagatang Stoker. Nagsimula ang movie kay India Stoker, mahilig siya sa mga outdoor activities tulad ng pag-akyat sa mga puno. Nang umakyat siya sa puno ay merong regalo dito para sa kanya dahil ngayon ay 18th birthday ni India at mayroon ding celebration na magaganap sa kanilang bahay. Pero natigil ang celebration nang ibalita sa kanila na namatay na ang kanyang ama na si Richard. Na ikinalungkot naman ni India at ng kanyang ina na si Evelyn. Sa funeral din ng kanyang ama ay may isang lalaki ang nakatayo mula sa malayo. Habang nagluluksa ay napansin ni Mrs. McGarrick na maliit na para kay India ang sapatos na suot nito. Kaya binuksan na niya ang regalo na nakita niya sa taas ng puno sa pag-aakalang regalo ito ng kanyang ama sa kanya. Pero hindi pala ito sapatos at isang susi lang. Dito rin niya nalaman na ang mga sapatos na natatanggap niya sa mga nakalipas niyang birthday ay hindi galing sa kanyang ama. Kaya tinanong niya si Mrs. McGarrick kung para saan kaya ang susi na niregalo ng ama niya sa kanya pero hindi rin ito alam. Pinakilala rin ni Evelyn si India sa tito nitong si Charlie. Siya ang lalaking nakita ni India sa malayo sa funeral ng kanyang ama. Hindi naman ito pinansin ni India dahil ngayon lang niya ito nakilala. Kaya nagkulong na lang siya sa kwarto kasama ang mga sapatos na natanggap niya sa mga nakaraan niyang birthday. Kinagabihan ay masama ang tingin ni Charlie kay Mrs. McGarrick at nang lalapitan niya ito ay nakita niya si India na nakatingin sa kanya. Kakausapin sana ito ni Charlie pero umalis si India at dumating na rin naman si Evelyn para kausapin si Charlie. Makalipas lang ang ilang oras ay nagkaroon na sila ng pagkakataon para mag-usap. Ayon kay India ay hindi niya alam na may kapatid pala ang kanyang ama. Sagot naman ni Charlie na dahil patay na ang kanyang kapatid ay mananatili muna siya sa kanilang bahay para samahan silang mag-ina. Kinabukasan ay nasa labas ulit si India para magpahangin. Dito niya nakita sa bintana sina Mrs. McGarrick at Charlie na nag-aaway pero hindi na niya inalam kung ano ang dahilan. Si Evelyn naman ay tanghali na nagising at tinanong niya si India kung nakita ba nito si Mrs. McGarrick pero sinabi ni India na hindi niya ito nakita kahit nakita niya ito kanina lang. Gusto sanang lumabas ni Evelyn kasama si India pero pinaalala ni India dito na kakalibing lang ng kanyang ama. Dahil ayaw sumama ni India kaya si Charlie na lang ang isinama ni Evelyn gamit ang maganda nitong sasakyan. Sa loob naman ng bahay ay naiwan si India at naisipan niyang tingnan ang mga gamit ni Charlie sa kwarto nito. Dito niya nakita ang gift box na katulad ng mga box na natatanggap niya sa kanyang mga birthday. Pero bago pa man niya ito mabuksan ay nakabalik na sina Charlie at tinawag na siya ng kanyang ina na bumaba. Dahil hindi pa bumabalik si Mrs. McGarrick ay walang magluluto ng kanilang pagkain kaya nagsuggest si Charlie na siya na ang magluluto. Inutusan din siya nito na ilagay sa freezer na nasa basement ang ice cream na binili nito. Pagkatapos nilang kumain ay pinuri ni Evelyn ang pagluluto ni Charlie. Kahit naman nasasarapan din si India ay hindi niya ito pinupuri. Sobrang cold ni India dahil hindi siya komportable kay Charlie na ikinagalit naman ni Evelyn. Dahil ayon dito ay patay na si Richard at buti na lang nandito si Charlie para kahit papaano ay may tatayong haligi ng tahanan. Nang silang dalawa na lang sa lamesa ay gusto sanang makipagkaibigan ni Charlie. Pero sagot naman ni India na hindi na kailangan dahil magkapamilya na sila. Sa kasunod na umaga ay nasa art class si India nang nilapitan siya ni Pitts, ito ang lalaking nambubuli sa kanya. At sa likod naman nila ay si Whip, na hindi nagugustuhan ng pambubuli na ginagawa ni Pitts kay India. Pagkatapos ng klase ay pinagkakaguluhan si Charlie dahil sa gwapo nito at ganda ng kanyang kotse. Nandito siya para sunduin si India pero hindi naman siya pinansin nito at sumakay sa school bus. Kahit papasok sa kanilang bahay ay pinili pa rin ni India na maglakad habang si Charlie naman ay nakasunod lang sa kanya. Kinabukasan ay nag-offer si Charlie sa kanya ng payong dahil uulan pero hindi pa rin niya ito tinanggap. Kaya umuwi si India na puyog sa ulan at nakita niya ang payong sa gate pero hindi pa rin niya ito ginamit. Pagkapasok niya sa bahay ay nagalit siya dahil nakita niya ang kanyang ina at si Charlie na naglalandian habang tumutugtog ng piano. Kinabukasan ay winelcome ni India ang kanyang tita na si Gwen. Habang kumakain sila ay tinanong ni Evelyn kung kailan aalis si Gwen. Ayon dito ay matatagalan pa dahil gusto pa niyang makasama si India. Ngumiti naman si Evelyn pero halata sa kanyang hindi siya masaya sa pagbisita ng kanyang kapatid. Nang umalis si Charlie ay kinausap ni Gwen si Evelyn dahil hindi nito gustong magstay si Charlie sa kanilang bahay na kina-offend naman ni Evelyn. Buti na lang ay bumalik na si Charlie na nagpatigil sa pagtatalo ng dalawa. Kahit gusto ni India na magstay sa kanilang bahay ang kanyang tita ay ayaw naman ito dahil nagkaroon na ng tensyon sa pagitan nila ni Evelyn. Habang nasa kanyang kwarto ay naalala ni India ang ice cream na nilagay niya sa freezer kaya pumunta siya sa basement para kunin ito.
Habang ang kanyang ina naman ay nagpapaganda at pagkatapos ay pumunta ito sa kwarto ni Charlie, pero na-disappoint ito dahil wala si Charlie sa kwarto. Si Gwen naman ay hinahanap ang kanyang cellphone kaya tumawag siya sa payphone booth para i-track ang kanyang cellphone nang biglang dumating si Charlie para ibalik ang kanyang cellphone pero pinatay din siya nito. Pagkabukas din ni India ng freezer ay nakita niya ditong patay na si Mrs. McGarrick. Kaya na-realize niyang pinatay ni Charlie ang kanilang yaya ng araw na makita niya itong nakikipagtalo kay Charlie. Kinabukasan ay iniiwasan ni India si Charlie kaya dumaan siya sa likod ng school pero nakita niya dito ang grupo ni Pitts. Sinabi nito na baka nakikipaglaro na ng injection game ang kanyang ina kay Charlie dahil patay na ang kanyang ama na hindi naman nagustuhan ni India. Nang susuntukin siya ni Pitts ay sinalubong niya ito ng lapis kaya nasugatan si Pitts. Bago pa ito makaganti ay dumating na si Whip para itaboy ang grupo. Sinubukan din siyang kausapin ni Whip pero kahit niligtas siya nito sa mga bullies ay hindi niya ito pinansin. Nilabas na lang ni India ang kanyang inis sa pagtugtog sa piano pero dumating din si Charlie para tumugtog kasama siya. Habang tumutugtog ay nagiinit ang pakiramdam ni India dahil nagdidikit ang katawan nila pero maya-maya pa ay bumalik na siya sa reality at isa lang pala itong imagination. Nang gabing iyon ay nakahiga lang si India at pagkababa niya ay narinig niyang nag-uusap ang kanyang ina at si Charlie. Malinaw para kay India na may relasyon ang dalawa at napatunayan niya ito nang makita niyang nagkikiss sina Charlie. Pero nakita naman siya ni Charlie na palihim na nakatingin sa kanilang ginagawa kaya tumakbo na siya paalis. Pumunta na lang si India sa isang store at dito niya nakita si Whip. Tinanong ni Whip kung bakit ang isang conservative na babaeng katulad ni India ay nasa labas ng 10 oras ng gabi at walang kasama. Dito na lumabas ang totoong fantasy ni India na gusto niyang makipaglaro ng injection game. Kaya hinalikan niya si Whip pero napalakas ang halik nito kaya nagdugo ang dila ni Whip. Mas nagustuhan naman ito ni Whip kaya pinilit niya si India na maghubad. Pero habang naghuhubad si Whip ay nasa likuran na niya si Charlie. Sinipa ni India si Whip habang si Charlie naman ay nakatingin sa kanya na parang proud na proud ito. Bumalik na sila sa kanilang bahay at dumiretso kaagad si India sa bathroom para maligo. Dito niya iniisip ang nangyari, muntika na siyang pagsamantalahan ni Whip pero dumating si Charlie at binali nito ang leeg ni Whip gamit ang sinturon. Hindi naman nagigilty si India at dito niya nalaman na mas na-turn on siyang magsarili kapag may pinapanood siyang namamatay. Habang sinusuklay ni India ang buhok ni Evelyn ay dito na niya sinabi na nakita niya ang ginagawa nila ni Charlie. Nagulat naman si Evelyn dahil hindi niya napansin si India na nanonood na pala sa kanila. Ayon kay India ay natutunan niya ito sa pangha-hunting kasama ang kanyang ama nang nabubuhay pa ito. Kinabukasan ay pumunta siya sa office ng kanyang ama para tingnan ang mga gamit nito. Dito niya nakita ang isang baril at mga picture ni na Richard, Charlie at isa pa nilang kapatid na si Jonathan. Dito rin niya nakita ang mga sulat mula kay Charlie para sa kanya pero hindi naman ito binigay sa kanya ni Richard. Dito natin malalaman na may obsesyon na pala si Charlie kay India simula bata pa lang ito at nakita rin niya na galing ang sulat sa isang mental hospital institution. Hindi naman natatakot si India at mas natuwa pa siya sa kanyang nalaman na may gusto pala ang kanyang tito sa kanya. Kinausap niya si Charlie kinwento at nito kung ano talaga ang nangyari. Noong mga bata pa sila ay nagselos siya kay Jonathan dahil ito lang ang kinakalaro ni Richard. Kaya isang araw ay tinabyunin niya ito ng buhay at simula noon ay nilagay na siya ng kanyang mga magulang sa mental hospital. Nang makalabas na siya sa mental hospital ay sinabi sa kanya ni Richard na pumunta sa ibang bansa at huwag magpapakita sa kanyang pamilya. Pero sa kagustuhan ni Charlie na makita at makasama si India ay kumuha siya ng bato sa labas at pagkapasok sa kotse ay pinatay na niya si Richard. Sinampal niya si Charlie dahil sa ginawa nito, pero ayon kay Charlie ay inip na siyang maghintay kaya bumalik siya sa bahay ni na India sa ika-18th birthday nito para ibigay ang heels dito. Tinanggap naman ito ni India at nang magkakaroon na sila ng moment ay nakita naman sila ni Evelyn na disappointed sa kanilang dalawa kaya umalis ito. Kinagabihan ay aalis na sana sina Charlie at India pero hindi pumayag si Evelyn. Na-realize niyang simula nang tumira dito si Charlie ay biglang hindi na nagpakita si Mrs. McGarrick pati na rin si Gwen at alam niyang may kinalaman si Charlie sa pagkawala ng dalawa. Hinalikan naman siya ni Charlie at nang maglalaro na sila ng injection game ay tinawag ni Charlie si India para makita nito kung ano ang kanilang gagawin. Sa gulat naman ni Charlie ay naglabas ng baril si India at binaril siya nito. Kinabukasan ay ginamit ni India ang kotse ni Charlie para umalis habang natutulog pa ang kanyang ina. Dito rin niya nakita ang pair of shears at dinala niya ito. Habang nabiyahe ay pinatigil siya ng pulis dahil mabilis ang kanyang pagpapaandot.
Pero nilalandi naman ito ni India at hindi rin nagtagal ay sinaksak niya ito gamit ang shears. Natutuwa si India na makitang nag-aagaw buhay ang pulis. Pinalayo lang niya ito at kinuha na niya ang kanyang rifle para barilin ang pulis. Ang kwento ng movie na ito ay may lahi na psycho o baliw ang pamilya nina Richard at Charlie. Ayaw ni Richard na makasama ni Charlie si India dahil napapansin din niya kay India na namanan nito ang sakit ng kanilang pamilya. At natatakot siyang kapag nakasama ito ni Charlie ay madiscover ni India ang obsession nito sa pagpatay. Pero sa huli ay na-discover pa rin ito ni India. Dito na rin nagtatapos ang movie na Stoker. Maraming salamat sa panunood.